Tahimik ang buong mansyon ng mga Laurel. Ang dating masaya at masiglang tahanan ay tila naging libingan ng mga alaala mula nang pumanaw si Katrina, ang ina ni Cassandra Clare Laurel. Sa bintana ng kwarto ng dalaga, nakatanaw si Cass sa hardin kung saan siya at ang kanyang ina madalas magtawanan at magkwentuhan habang nagdidilig ng mga halaman. Sa bawat patak ng ulan sa labas, tila mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ma, I miss you. Sana nandito ka pa rin. If only you were still alive. Siguro mas masaya tayo ngayon. Malungkot na saad ni Cass. Cass, iha! Bumaba ka na muna rito. Your daddy is here! Sigaw ni Lorraine, ang stepmother niya, mula sa ibaba. Napabuntungin nga si Cass. Tuwing naririnig niya ang boses ni Lorraine, parang palagi siya nitong pinagbabantaan. Buwisit na babaeng to. Bait-baitan kapag nariyan si Dad. Pero kapag wala, akala mo siya ang reyna. Na hindi nga sa kanya tong bahay. The original queen of this house is my mother. Siya lang at wala ng iba. Kaya talo ka doon, Lorraine Papansin. Pagkakausap ni Cass sa kanyang sarili, na halatang iritado sa kanyang stepmother. Cassandra Clare! Your dad is here! May gusto raw siyang sabihin sa'yo! Muling sigaw ni Lorraine na ikinayamot ng dalaga. Cass groaned in annoyance. Opo, pababa na! Napipilitang sigaw niya pabalik. Mabilis siyang bumaba at maingat na naglakad sa makintab na maramol na sahig ng kanilang mansyon. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Carlo, ang kanyang ama, na abala sa telepono habang nakaupo sa sofa. Sa tabi nito ay si Lorraine na malawak na nakangiti pero alam ni Cass na mas peke pa ito kaysa sa mga produkto na gawang China. Cass, iha. Sadly, kailangan kong umalis ulit dahil may business trip ako sa Hong Kong. Bungad ni Carlo nang makita siya. Hong Kong? Pero, Daddy, kakarating mo lang tapos aalis ka na naman? Hindi mo po ba kayang pumirmi dito sa bahay kahit isang araw lang? Tanong ni Cass habang pilit na tinatago ang inis sa kanyang tono. Pasensya na anak. I know, nagtatampo ka sa akin, iha. Dahil madalang na lang akong umuwi. Pero lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Dahil ikaw lang ang nag-iisang prinsesa ko. Importante kasi itong lakad ko. Nandito naman ang tita Lorraine mo habang wala ako. Just tell her things that you need, okay? Nakita ni Cass ang makahulugang ngiti ng kanyang madrasta. Para bang sinasabi nitong, just say yes, dahil wala ka ng ibang magagawa pa. Palihim na napairap si Cass dahil doon. Bumuntong hininga ang dalaga. Mag-iingat ka, Daddy. Mahinang sabi ni Cass. Pero sa totoo lang, gusto niyang pigilan ang kanyang ama. Gusto niyang sabihin ang lahat ng ginagawa ni Lorraine. Pero alam niya na wala ring mangyayari. Sa tuwing susubukan niyang magsumbong, si Lorraine pa ang nagmumukhang kawawa. Sa bagay, nabilog na ni Lorraine ang utak ni Carlo. Kaya wala nang magagawa pa si Cass. Aalis na ako, iha. Paalam ng ama at naglakad palabas ng bahay. Sumunod si Cass upang tanawin ang kanyang ama na papaalis. Habang sinasara ni Cass ang pinto matapos makaalis ang ama, narinig niya ang malamig at malditang boses ni Lorraine. Ngayong wala na ang daddy mo, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Linisin mo ang kusina, ang banyo, at huwag mong kakalimutang plansahin ang mga damit ko. Gusto ko maayos ang lahat pagkabalik ko. Ayoko nang may kalat, Cassandra. Alam mo kung anong gagawin ko kapag may nakita ako ni Katiting na abo. Napakuyom ang kamay ni Cassie sa galit. Hindi ba pwedeng kumuha na lang tayo ng kasambahay, tita? That would be easier. Mahinang tanong niya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ha? Kailan ba kita binigyan ng karapatang questionin ang inuutos ko sa'yo? Are you complaining?
Wala kang karapatan na magreklamo dahil ako ang nagpapakain sa'yo. Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin. Kung wala ako, hindi ka mabubuhay ng ganito. Saad ni Lorraine, sabay irap. Kung makapagsalita tong Brohildang to, akala mo sa kanya ang lahat ng bagay dito. FYI, kung hindi ka pinakasalan ni Daddy, paniguradong sinasayuan mo pa rin ang mga lalaki sa bar. Inis niyang saad sa isipan. Napabuntong hininga na lang si Cass. Sa kabila ng lahat, wala siyang ibang mahihingan ng tulong dahil pare-parehong nasa malayong lugar ang kanilang kamag-anak. Hindi rin niya gugustuhin na umalis sa kanilang bahay dahil ang mansyon na ito ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina. Hindi siya basta-bastang aalis dito kahit nagawin pa siyang alipin ni Lorraine. Oh, ano bang tinutunga-tunganga mo dyan? Galaw na, Cassandra! Napaigtad sa gulat ang dalaga nang sigawan siya ni Lorraine. Mabilis na nagtungo si Cassandra kung saan nakatago ang mga panglinis. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, bigla siyang napahinto at nagtago. Natanaw niya si Lorraine na may kausap sa telepono. Hindi malinaw ang usapan, pero narinig niya ang mga salitang, "Siguraduhin mong makakakuha ka ngayon. I need this plan to work." Napakunot noo si Cass. Ano na namang pinaplano ng bruhang yun? Sa isip-isip niya. Nang makaalis si Lorraine, kaagad na kumilos ang dalaga para maglinis. Madilim na nang matapos ni Cass ang lahat ng iniutos ni Lorraine. Pagod na siya, pero hindi niya magawang magpahinga. Saktong pagkatapos maglinis ng dalaga ay ang pagdating ng kanyang madrasta. Mabuti naman na tapos ka na maglinis. Siya nga pala, magkakaroon tayo ng bisita bukas, so be prepared. I will introduce you to a very important person tomorrow. Anito, na walang kaabog-abog bago umakyat patungo sa kanyang kwarto. Iniwan niya si Cass na nakasimangot. Buwisit na Brohilda. Masyadong pala desisyon. May inis pero hindi kalakasang sambit ni Cass bago nagdadabog na umakyat sa kanyang kwarto. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Lorraine at pinagligo. Nagulat din ang dalaga dahil may kinuha pang makeup artist si Lorraine. Ano na naman kayang plano ng matandang hukluban na yon? Bulong ng dalaga habang sinusuot ang puting bestida na binigay ni Lorraine. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumakas ang kaba ni Cass. Hindi nagtagal natapos ng ayusan si Cass. Masyadong naging okupado ang utak ng dalaga dahil sa kakaisip ng panibagong plano ni Lorraine. Hindi niya napansin na nakasakay na pala siya ng kotse at nagtungo sila sa isang lugar. Huminto ang kotse sa isang squatter area. Lumabas si Lorraine sa sasakyan, kaya sumunod din si Cass. Napangiwi ang dalaga nang malanghap niya ang mabahong amoy galing sa lugar. Follow me? May pupuntahan akong importante. Maikli at malamig na sagot ni Lorraine. Hindi sumagot si Cass. Bagkus sa kanyang sarili siya nagtanong. Importante? Sa lugar na to? In this some kind of new prank? Pagdating nila sa plaza, napuno ng amoy ng lansangan ang ilong ni Cass. Sa gilid ng kalsada, maraming taong nakaupo, namamalimos o nagbebenta ng kung ano-ano. Dito ka lang, sabi nito nang huminto sa tapat ng isang maliit na bahay. Tahimik na sinundan ng tingin ni Cass ang kanyang madrasta. Kumunot ang noo ng dalaga nang nilapitan ni Lorraine ang isang gusgusing lalaki na nakaupo sa bangketa. Hindi makapaniwala si Cass sa nakita niyang paglapit ng kanyang maarting madrasta sa pulubi. What the? Anong meron? Bulong niya sa kanyang sarili. Palihim niyang ine-inspeksyon ang lalaking pulubi. Malinis ang damit, malinis rin ang mukha, at mahaba ang buhok. Pero hindi maikakaila ng dalaga na mayroong itsura ang lalaki kapag naayusan. Laking gulat niya nang makita niyang kinausap ni Lorraine ang pulubi at tumango ang lalaki sa kanyang madrasta. Curious ang dalaga sa pinag-usapan ng dalawa.
Pero wala siyang balak magtanong dahil paniguradong iinit lang ang ulo ng kanyang madrasta. Pagbalik sa pwesto ni Cass, kasama na ni Lorraine ang pulubi. Napatingin si Cass sa kanya, puno ng pagtataka. Who is he? Hmm? Siya ang magiging asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Cass sa kanyang narinig. Dumapo ang tingin niya sa lalaki. Tinanguan lang siya nito at tila walang pake sa mga nangyayari. Say what? Asawa? No! Bumuntong hininga ang stepmother niya. Cass, iha, I am doing this for you. You need to grow. Kailangan mo maging independent. At ang solusyon dyan ay ang ikasal ka dahil matututo kang maging isang mabuting housewife. This is Liam Lucas Xavier. Bagay siya sa'yo. I tried finding someone suitable for you, nakastatus lang natin. But all of them failed. Just like your father, I want the best for you. Anito na may sikretong pilyang ngiti. Napako si Cass sa kanyang kinatatayuan. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Is she that desperate na paalisin ako? This is unacceptable. Sa lahat ba naman ng lalaking pipiliin niya, bakit galing pa rito? Who knows what will happen to me kapag kinasal na ako sa kanya? Lorraine, you witch! Galit niyang saad sa kanyang isipan. Napatingin siya kay Liam na abala sa pagtingin ng mga maruruming kuko nito. Hindi ito nagsasalita. Parang wala itong pakialam sa nangyayari. No! Hindi ko gagawin yan! Don't fool me! Hindi ako tanga para sundin ka! Kaya kong tiisin lahat ng pagmamaltrato at pagiging utusan mo. Pero, ang ipakasal ako sa taong hindi ko man lang kilala? No! Sasabihin ko to lahat kay Daddy! Ngunit, mabilis na tumalim ang mga mata ni Lorraine. Lumapit ito sa kanya at pabulong na nagsalita. Kung ayaw mong siraan ko ang daddy mo at agawin ang lahat sa inyo, sundin mo ako, Cassandra. Let me remind you na kaya kong baligtarin ang lahat. Kaya kong sirain ang pangalan mo sa daddy mo o maski sa angkan nyo. Ako ang kanilang papaboran, hindi ikaw. Hindi makapaniwala si Cass sa mga biglang pangyayari. Alam niyang walang ibang paraan. Hindi siya pwedeng magsumbong dahil hawak ni Lorraine ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay magpanggap na okay siya. Kahit na ang totoo ay winawasak na nito ang buong pagkatao niya. Tumahimik na lamang ang dalaga at napayuko habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. Malawak namang napangiti si Lorraine dahil muli siyang nagwagi. Sa tuwing hindi na nagsasalita at yumuyoko si Cass, ibig sabihin nito ay wala na siyang iba pang magagawa. Pumalakpak si Lorraine sa tuwa. That settles then. Bumalik na tayo sa kotse, saka tayo dumiretso sa munisipyo for your marriage. Oh my, I'm feeling excited! Pilit pinipigilan ni Cass ang kanyang luha habang bumabiyahe sila papuntang munisipyo. Dahan-dahan niyang sinilip ang kanyang katabi. Nakalaunay, magiging asawa na rin niya. Tell me, magkano ang binayad niya sa'yo para pumayag kang ikasal sa akin? Pabulong niyang tanong. Hindi niya ako binayaran dahil wala akong balak na magpabayad. Walang pakialam na sagot ni Liam habang diretso sa labas ng bintana ang tingin. Then why? Bakit ka pumayag? Muling tanong nito pero hindi na sumagot si Liam. Please tell me. Bakit? Gaya kanina, wala siyang natanggap na sagot mula sa binata. Nang makarating sila sa munisipyo, halos wala sa sarili si Cass habang pinipirmahan ang marriage certificate. Sa tabi niya, si Liam, mukhang walang pake kung gaano kalaki ang epektong dulot ng papel na yon sa buhay ng dalaga. Pagkatapos maaprubahan ang kanilang kasal, malawak na ngumiti si Lorraine na tila nakamit ang matagal niya nang inaasam. Niyakap niya ang wala sa sariling si Cass, saka bumulong. Good luck, Cass! Sana maging masaya ka sa bagong buhay mo.
because I am happy with my new life without you in my house. Kumuyom ang kamao ni Cass. Pinipilit na nilalabanan ang kanyang inis at pinipigilang maging emosyonal. Mahinang napamura ang dalaga. I am no longer Cassandra Claire Laurel. Meron na akong Javier sa pangalan ko. Matapos ang kasal, muli silang bumalik sa squatter area kung saan nakatira si Liam. Hindi pamilyar si Cass sa lugar. Ang tanging nakikita lamang niya ay ang mga batang madudungis na naglalaro. Mga matatandang nakatambay sa labas ng bahay. Mga bahay na magkakadikit-dikit at masikip ang iskinita na puno ng tambak na basura. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang luma at sira-sirang apartment building. Welcome sa bago mong tahanan! Sabi ni Lorraine na may halong panunuya sa boses. Simula ngayon, dito ka natitira dahil gaya ng golden rule ng mga Laurel, once you're married, you need to be independent. Good luck, Cassandra! Also, huwag kang mag-alala sa ama mo. I'll take care of him for you. Nakangising sambit ni Lorraine na tila mayroong binabalak na masama. Walang nagawa si Cass kundi bumaba ng van. Dala ang ilang piraso ng gamit na iniabot sa kanya ng tauhan ni Lorraine. Naiwan si Liam na tahimik lang na nakasunod sa kanya. Nang umalis ang van, iniwan silang magkasama sa harap ng kalunos-lunos na gusali. What do we do now? Mahina niyang tanong kay Liam. Pilit na tinatago ang galit at lungkot sa boses niya. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng lalaking ito. Kahit pa parang wala itong pakialam sa nangyayari. Ano ba nga ba? Di pumasok na sa bahay. Walang pakialam na saad ni Liam. Saka naunang naglakad papasok. Pagpasok nila sa apartment, agad siyang tinamaan ng amoy ng amag at alikabok. Ang sahig ay gawa sa lumang kahoy na tila ay malapit nang bumigay. Ang mga dingding ay natadtad na ng sapot ng gagamba at ang kisame ay may mga butas pa, kaya't sigurado ang dalaga na pwedeng tumulo ang tubig doon kapag sumapit ang tag-ulan. May isang maliit na katre sa sulok, isang maliit na mesa, at isang gas stove na mukhang hindi na gumagana. Ganito na ba talaga magiging kababa ang buhay ko? Kaya ko ba to? Bulong niya sa kanyang sarili habang pinipilit na huwag maiyak. Napansin niyang umupo si Liam sa isang lumang sofa at tila walang pakialam sa paligid. Hinubad nito ang lumang sombrerong suot at sinimulan itong paglaruan. Ganyan ka na ba kadesperado? Kaya nagawa mong tanggapin ang kasunduan niyo ni Lorraine para sa pera? Hindi napigilang tanong ni Cass na puno ng inis sa boses. Ginusto ko ba to? Siyempre hindi. Pero wala akong ibang pagpipilian dahil nangangailangan din ako. Wala na akong pera na pambili ng pagkain. Sagot ni Liam na parang walang gana. Akong napili ng madrasta mo. Hindi ko nga rin alam kung paano ako napasok sa gulong to. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Tumayo si Cass, halos mag-init ang ulo niya. Sa tingin mo ba, madali para sa akin ang maikasal sa taong hindi ko kilala? Sa taong hindi ko pinili? You can earn money by having a job. Bakit di mo sinubukan? Pareho lang tayo, miss. Hindi ko rin to ginusto. Saka ano, trabaho. Sa tingin mo, may gustong tumanggap sa katulad ko na mas mahirap pa sa daga at walang pinag-aralan. Sinubukan ko pero sa huli, sa pangangalakal pa rin ang bagsak ko. Malamig na sagot niya at may bahid ng inis sa kanyang tono. Kaya kung tapos ka na sa drama mo, pwede na bang magpahinga? Ang init. Parang sasabog ang dibdib ni Cass. Gusto niyang sigawan si Liam, pero alam niya na wala namang patutunguhan iyon. Sa halip, huminga siya ng malalim at dumiretso sa lumang katre na may manipis na foam.
Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Lumaki siya sa karangyaan, pero ngayon, narito siya sa isang lugar na parang multo ang nagmamay-ari. Habang nakahiga, narinig niyang binuksan ni Liam ang bintana. Kung gusto mo akong sigawan, gawin mo lang. Pero alalahanin mo na may mga kapitbahay tayo. Saad nito na kinaerap ni Cass. Alam kong hindi madali para sa'yo. Pero kung tutuusin, maswerte ka pa rin. Napabangon si Cass nang marinig ang sinabi ng binata. Maswerte? Paano ako naging swerte sa gantong sitwasyon? Tinignan siya ni Liam. Seryoso na ang mukha. Dahil di ako gaya ng iba na barumbadong lalaki. Ako ang pinakasalan mo. At kahit paano, gagawin ko ang parte ko bilang asawa mo. Kahit napilit. Kaya kong gawin ang responsibilidad bilang asawa mo. Hindi alam ni Cass kung matatawa o maiinis. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang pumanaw ang kanyang ina, pakiramdam niya ay muli siyang nagkaroon ng isang kakampi. Nag-iwas ng tingin ang dalaga sa kangumuso. Dapat lang. Tumingin sa kanya si Liam saka nagsalita. Ikaw, kaya mo bang gampanan ang responsibilidad mo bilang asawa ko? Oo naman. Huwag kang mag-alala dahil alam ko ang mga gawaing bahay. No need to tell me what to do. Di ikaw na ang very good. Sarkastikong sagot niya na kinasimangot ni Cass. Pinaglaloloko mo ba ako, ha, lalaki? Baka gusto mong sapakin kita ngayon. Pagbabanta ng dalaga. Ngumiwi si Liam. Alis na ako. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sira ulo ka? Binibiro lang kita eh. Sa tingin mo, saan ba dapat pumupunta ang mga asawa? Saglit na napaisip si Cass at kalaunay nanlaki ang mga mata. Oh my gosh! Don't tell me na mambababae ka! My gosh, Liam! Ilang oras pa lang lumipas mula nang maikasal tayo tapos mambababae ka na kaagad? How dare... Naputol ang sasabihin ng dalaga nang bigla siyang halikan ni Liam sa labi. Ilang segundo lamang ang tinagal ng halik at si Liam na rin mismo ang nagputol. Ingay mo. Nito saka tumalikod. Alis na ako. May trabaho ba ako? Pagpapaalam niya saka lumabas ng bahay. Nakatulalang naiwan si Cass at pilit na prinoproseso ng kanyang utak ang nangyari. Mula sa kanyang sariling kinapa ang labi at maya-maya pa namula ang mga pisngi. What the... He kissed me. Tulalang sambit niya. Aaminin ng dalaga, talagang may itsura ang isang Liam Lucas Javier. Simple lang ang pananamit nito, pero malakas ang dating dahil sa malapad nitong balikat at medyo may kalakihan din ang katawan. Iniling ng dalaga ang ulo, saka sinampal ang dalawang pisngi gamit ang palad. Enough of this nonsense thinking. I should just clean this house instead. Pagkakausap niya sa kanyang sarili. Bumuntong hininga si Cass at hinanap ang walis bago inumpisahan ang paglilinis. Bakit parang wala naman akong nawawalis na kalat? Ganto na ba talaga kalinis ang bahay na to? In fairness. Sinilip ng dalaga ang bawat sulok ng bahay, pero wala siyang makita maski isang alikabok. Kaya sa bandang huli, sumuko na lang siya. Humiga si Cass sa kama at nagmuni-muni. Ano na kayang mangyayari sa akin ngayon? Magiging isang housewife na lang ba talaga ako? Paano na yung pangarap ko? Habang nakahiga si Cass sa kama, hindi niya mapigilan ang paggalat ng iba't ibang emosyon sa puso niya. Galit, lungkot at pangamba. Lahat ito naghahalo-halo sa kanyang isipan. Paano nga ba siya napunta sa gantong sitwasyon? Mula sa pagiging isang laurel na lumaki sa yaman, ngayon ay isa na siyang asawa ng lalaki na halos hindi niya kilala. Kinagabihan, narinig niyang bumukas ang pinto. Agad siyang napabangon
at nakita si Liam na pumasok. May daladalang 2 plastic bag. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ng binata habang nilalapag ang binili sa maliit nilang lamesa. Hindi sumagot si Cass at sa halip ay sinilip ang laman ng mga dala nito. Isang kahon ng instant noodles, isang pakete ng itlog at 2 pirasong tinapay. Napangiwi si Cass. Ito lang? Lumingon si Liam at umirap. Ano bang inaasahan mo? Steak? Napangisip si Cass sabay sabing, "This is unbelievable! Hindi pa nga ako nakakakain ng buong araw tapos instant noodles lang ihahain mo?" Kung ayaw mo, huwag kang kumain. Sagot ni Liam na walang pakialam habang inaayos ang pagkain sa lamesa. Sumimangot si Cass. Sa totoo lang, gutom na siya. Hindi niya na kayang maging choosy. Kaya napilitan siyang umupo at panoorin si Liam habang inihahanda ang pagkain. Habang binubuksan ng lalaki ang pakete ng noodles, napansin ni Cass ang mamahaling relo na suot nito. Napakunot ang noo niya. Ano yan? Itinuro niya ang relo. Napahinto si Liam at mabilis na tinago sa ilalim ng lamesa ang kamay. Wala ka ng pakialam doon. Hindi nagpatinag si Cass. Tumayo siya at puwersahang tinaas ang kamay ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Teka, Rolex watch ba to? Napaatras ang dalaga. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bakit may ganyan kang relo? Mahal ang ganyang klase ng relo. Hindi ba uso sa inyo ang fake? Sabagay, payaman ka. Inobserbahan ni Cass ang relo bago muling nagsalita. Kahit mayaman ako, alam ko kung ano ang peke sa hindi. And your watch seems real. Nag-iwas ng tingin si Liam at hindi sumagot. Napasinghap naman ang dalaga nang bigla siyang may maisip. Don't tell me ninakaw mo yan. Gosh, Liam! You don't have to do that, you know? Paano kapag pinapahanap ka na ng may-ari niyan? Or worse, ipakulong ka? Tinignan siya ng matalim ni Liam. Kahit gaano ako kahirap, hinding-hindi ako magnanakaw. Malamig nitong sagot. Kaagad na nakaramdam ng pagsisisi ang dalaga. Hindi naman niya sinasadyang pagbintangan na magnanakaw ang asawa. This time, she knew that she crossed the line. Sorry. Mahina at nakangusong pagpapaumanhin nito. Habang kumakain ng noodles, hindi mapigilan ni Cass na muling mapatingin sa suot na relo ni Liam. Sinubukan niyang burahin sa isip niya ang mga hinala, pero parang may bumubulong sa kanya na may mali, na may hindi tugma sa pagkatao ng lalaking ito. Pero hindi muna siya magtatanong. Hindi pa. Matapos nilang kumain, tumayo siya at kinuha ang pinagkainan para hugasan. Kahit papaano, gusto niyang may gawin kaysa sa maupo lang at pag-isipan ang malas na sinapit niya. Teka, huwag mo nang hugasan yan. Sabi ni Liam na kinataas ng kilay ni Cass. Bakit? Anong gagawin mo? Itatapon mo? Sarkastikong sagot ng dalaga. Umiling si Liam sa kalumapit at kinuha ang plato mula sa kamay niya. Akin na. Ako nang maghuhugas. Ikaw? Maghuhugas? Wow! Himala! Liam rolled his eyes. Oo, ako na. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo? Nagagampanan ko ang responsibilidad ko bilang asawa mo. Nakakaya naman kasi sa'yo, senyorita. Saka bakit ko itatapon yan? Kita mo nang ang hirap ng buhay tapos magtatapon pa ako. Nagtaas si Cass ng kamay bilang pagsuko. Fine. Ikaw nang bahala. Ang dami mong sinasabi. Habang nakatalikod si Liam at naghuhugas ng plato, lihim siyang napangiti. Hindi man niya aminin pero sa loob-loob niya, hindi niya inaasahang may soft side pala ang lalaking ito. Matapos maghugas, kinuha ni Liam ang isang lumang unan at inihagis ito sa sofa.
Diyan ka matutulog. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi kita patutulugin sa kama ko. Ikaw dyan, sa sofa. Ako sa kama. Napamura si Cass sa kanyang isipan. Hoy, teka lang! Dapat ako sa kama. Ikaw sa sofa. Ako ang babae dito. Ay, buisit. Binabawi ko na ang sinabi ko. Wala siyang soft side. Dugtong ng dalaga sa kanyang isipan. Napangisi si Liam sa katumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Aba, anong koneksyon ng pagiging babae mo sa pagtulog? Para kang reyna kung umasta. Dito ka natitira sa poder ko. Kaya matuto kang sumunod sa mga patakaran ko. Kung ayaw mo, umuwi ka na lang sa mansyon nyo. Muntik nang paliparin ni Cass ang tsinelas sa mukha ni Liam, pero pinigilan niya ang sarili. Instead, she took a deep breath. Kalma lang, Cass. Hindi mo pwedeng patayin ang asawa mo. Hindi pa. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang humiga sa masikip na sofa. Habang si Liam naman ay komportableng nakahiga sa kama. Pero bago siya tuluyang ipikit ang mga mata, hindi niya mapigilan isipin, sino ba talaga ang napangasawa niya? At sa kabila ng lahat, bakit hindi niya magawang lubusang kamuhian ito? Wala kang puso, Liam Lucas Xavier. Masasakal talaga kita bukas. Nagingit-ngit ang ngipin na saad ng dalaga. Kung kaya mo. Sagot ni Liam na nakahiga sa kama. Manahimik ka nga, Epal! Pikon na saad nito. Nakalimutan niya na wala palang pader na pwedeng humiwalay sa sala at kwarto niya. Kaya paniguradong narinig siya ng binata. Paano ako makakatulog kung panay pagmumura at magsusumpa sa pangalan ko ang naririnig kong binubulong mo? Napaerap si Cass. Oh, just shut up, okay? Matulog ka na nga lang. Ay, nakakainis! Ibinikit ng dalaga ang kanyang mga mata at pinilit matulog. Kinabukasan, nakita na lamang ni Cass ang kanyang sarili sa kama. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na napabalikuwas ng bangon. Paanong napunta ako rito? Napatingin siya kay Liam na kalmadong umiinom ng kape habang nakaupo sa maliit na mesa. Hindi man lang ito nag-abalang lingunin siya. Ang ingay mo naman. Nagsisimula pa lang ang araw. Sumisigaw ka na. Hoy! Ikaw ba ang naglipat sa akin dito? Naningkit ang mga mata ni Cass. Sa wakas, itinaas ni Liam ang tingin niya, halatang walang pakialam sa babae. Wow! Grabe mo ka-accuse. Baka naman, nag-sleepwalking ka. Nababaliw ka na ba? Never in my entire life nag-sleepwalk ako. Halos sumabog na ang ulo niya sa inis. My first time sa lahat ng bagay, Cassandra. Malay ko pa sa'yo kung paano ka nakarating dyan. Grabe ka pa ngang dumantay sa akin kagabi. Kala mo, unan ako. Kalmadong sagot ni Liam, sabay higop ng kape. Parang na-freeze si Cass. Ha? Dumantay? Bigla siyang napatayo sa kama, halos mamula sa kahihiyan. Sinungaling! Hindi ko ginawa yon! Saka, huwag mo nga akong tawaging Cassandra. Pinanood lang siya ni Liam habang nagwawala. Sa bagay, baka sa panaginip mo lang ako niyakap ng mahigpit habang bulong ka ng bulong ng pangalan ko. Ugok! Halakhak lang ang sagot ni Liam bago muling nagkape. Anyway, since mag-asawa na tayo, dapat matuto ka ng gumising ng maaga. Saka magluto, hindi yung inaasahan mo na ako ang gagawa ng lahat. Siguro naman alam mo ang mga gawaing bahay. Excuse me? Sino may sabing gagawin ko ang mga yan? As much as possible, Cass doesn't want to do any household chores anymore. Nagsawa na siyang gawing utusan ni Lorraine sa kanilang pamamahay noon. Kumunot ang noo ni Liam. Asawa kita, di ba? Mag-asawa lang tayo sa papel. Hindi ibig sabihin nun, magiging housewife na ako. Gaya ng mga napapanood mo sa teleserye. Gah!
Tila nag-isip saglit si Liam bago dahan-dahang tumango. Oh, so gusto mo ako ang house husband? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero pwede rin. Sige, ikaw na lang ang magtatrabaho. Tapos ako na lang ang mag-aalaga ng bahay. Okay sa'yo? Napatulala si Cass. What the? Liam, wala akong trabaho. Eh di maghanap ka. Dahil kailangan mong kumayod para kumita tayo ng pera. Napaawang ang bibig ni Cass. Oo nga pala. Wala pala akong pera. Pulubi na talaga ako. Napanguso ang dalaga. Umiling si Liam sa kasumandal sa upuan niya. Depende sa kung paano mo haharapin yan. Kailangan mong magpursige. Hindi alam ni Cass kung paano sasagot, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya papayag na manatili sa ganitong buhay habang buhay. Nakahalukip-kip si Cass sa gilid ng lumang apartment. Nakatingin kay Liam na abala sa pag-aayos ng lumang bisikleta sa labas. Pagkatapos kasing maghugas ng pinagkainan ang binata, bigla itong nagpalit ng damit. Nagsuot siya ng isang tuxedo na akala mo ay isang negosyante na kinataka ng dalaga. Matapos magpalit, lumabas si Liam kaya agad na sumunod si Cass dahil gusto rin niyang malaman kung saan ito pupunta. Mukhang sanay na sanay ka na sa pagkukumpuni ng mga gamit ah. Hindi siya pinansin ng lalaki at nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Nakaramdam ng pagkayamot si Cass kaya kumunot ang kanyang noo. Hoy Liam, sumagot ka naman. Mukha akong tangang kinakausap yung hangin. Walang lingon-lingon siyang sinagot ni Liam. Hindi ba't mas gusto mo rin na hindi tayo mag-usap? Saka kahit naman kausapin mo yung hangin, mukha ka pa ring tanga dyan. Napangiwi si Cass. Ang sama talaga ng ugali mo, no? Alam ko, Sabihin mo nga sa akin kung paano ako mabubuhay sa gantong sitwasyon. Hindi naman pwedeng forever akong walang pera, di ba? Ano bang pwede kong gawin? ano ba ang dapat gawin ng isang tao kapag walang pera? Magtrabaho, malamang. Saglit na tumigil si Liam sa ginagawa at tumingin sa kanya. Aba, may sense ka rin palang kausap minsan. Oh, anong plano mo? Plano? Wala pa, kaya nga tulungan mo ako, di ba? Ikaw, anong ginagawa mo para mabuhay? Maliban sa pang-aasar sa akin. Napangisi si Liam. Simple lang, magtrabaho. Gaya ng sabi mo. Yan nga ang hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasi talaga ang trabaho mo? Bakit ganyan ka manamit? Para kang professional na pulubi. Ngumisi si Liam. Kapag sinabi ko sa'yo, mawawala na ang thrill. Thrill? Ano ka? Undercover agent? Sana nga, Wala kang kwentang kausap. ikaw din. Puwisit ka! Nagpatuloy si Liam sa pagkukumpuni ng bisikleta, habang si Cass naman ay nagsimula ng mag-isip kung paano siya kikita ng pera. Hindi siya pwedeng umasa kay Liam habang buhay. Kailangan niyang matutong tumayo sa kanyang sariling mga paa. Pero paano? Hindi siya pwedeng maghanap ng trabaho nang basta-basta lang. Hindi siya sanay sa simpleng buhay. Pero hindi rin niya kayang bumalik sa mansyon. Biglang kumislap ang kanyang mga mata nang bigla siyang may maalala. Pwede niyang ituloy ang pangarap niyang maging modelo. Hindi siya papayag na mawalan ng saysay ang lahat ng kanyang natutunan. Kinabukasan, maagang nagising si Cass at naghanap ng pwedeng pasukan bilang model. Habang nagsiscroll sa internet, may nakita siyang isang modeling audition sa isang agency sa loob ng isang mall. Napangiti siya. Ito na yun! Bulong niya. Pero may isa pang problema. Wala siyang matinong damit. Nilingon niya si Liam na kasalukuyang natutulog pa rin sa sofa na dapat ay higaan niya. Pinagmamasdan niya ang mukha nito. Mukha namang matinong tao kung hindi lang palaging masungit at mainitin ang ulo. Mukhang mayaman talaga. Pero asal kalye nga lang.
Wala siyang choice kundi gamitin ang ipon niyang 500 piso. Ang natitirang pera na hindi naubos nilurin sa kanya para bumili ng matinong damit. Kaya kahit masama ang loob niya, lumapit siya kay Liam at sinipa ang gilid ng sofa. Hoy, gumising ka nga! Wake up! Umungol si Liam bago dumilat ang isang mata. Ay, ano na namang problema mo? Samahan mo ako sa mall. Ha? Sabi ko, samahan mo ako sa mall. Bingi ka ba? Ano namang gagawin mo dun? Kita mo wala tayong pera. Tapos, magmumall ka. May audition ako. At since ikaw lang ang kakilala ko rito at wala akong perang pamasahe, ikaw ang maghahatid sa akin. Pinagmasdan siya ni Liam bago umiling. Ay, ikaw na nga yung may kailangan. Pero ikaw pa tong bossy. Ano? Ayaw mo? Tumayo si Liam at nag-inat. Fine. Pero ikaw ang gagastos ng pagkain natin ha. Nanlaki ang mata ni Cass at napasigaw. What? Ngumisi si Liam. Tila inaasar ang dalaga. Aba, wala nang libre ngayon. Ay, buwisit ka talaga. Natawa lang si Liam bago naglakad palabas ng bahay. Bilisan mo. Baka malate ka sa pangarap mo. Teka, ano palang sasakyan natin? Nilingon siya ng binata sabay sabing. Ano pa nga ba? Eh di yung bisikleta ko. Biglang namutla si Cass sa kanyang narinig. Teka, hindi ba ako malalaglag doon? Kinakabahang tanong niya. Ngumisi ang binata saka sumagot. Tanga ka na lang. Kung malalaglag ka ba dun? Sinimangutan siya ni Cass at hindi na nagsalita pa. Nang makarating sila sa mall, hindi maiwasan ni Cass ang mapansin ng paraan ng paggalaw ni Liam. Para siyang sanay sa lugar. Hindi ito parang taong first time lang makapasok sa mall na siyang inaasahan niya. Sabagay, hindi lang naman kasi sa pangmayaman ang mga malls. Bulong ng dalaga sa sarili. Habang naglalakad sila, napatingin si Cass sa isang shop ng mamahaling relo. Napahinto siya nang makita ang eksaktong model ng Rolex na suot ni Liam noong kanilang unang gabi sa apartment. Napatingin siya sa presyo. 3 milyon? Nanlaki ang kanyang mga mata at napalunok. Hindi, imposible, totoo yun. Baka peke lang talaga yung relo niya. Sabagay, marami ng peke sa mundo ngayon. Nang bumalik ang tingin niya kay Liam, nakita niyang may kinakausap itong isang lalaki, nakasuit. Matangkad, mukhang mayaman, at pinagtaka niya ay ang bahagyang pagyuko nito sa harap ni Liam, na tila nagbibigay galang. Tumaas ang kanyang kilay. Unti-unti na siyang kinakain ng kanyang kuryosidad. Naglakad siya palapit para marinig ang pinag-uusapan nila. Sir, sigurado po ba kayong hindi muna kayo babalik sa opisina? Tanong ng lalaki kay Liam. Sinabi ko na, maghintay na lang sila. May ginagawa ba ako? Malamig na sagot ni Liam. Napaigtad ang dalaga nang bigla siyang lingunin ni Liam. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nagpanting ang tenga ni Cass. Hoy, sino yan? Ba't parang boss ka niya? Hindi mo ba alam? Ako kasi yung hari ng mga pulubi. Sarkastikong sagot nito habang nakangiti. Sira ulo. Sagutin mo kasi ng maayos ang tanong ko. Tumawa lang si Liam bago lumingon sa lalaking kausap niya. Sige na, umalis ka na. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit tumango ito. Noted, sir. Sir? Aba, teka lang. Bakit kanya tinatawag na sir? Kasi mas pogi ako sa'yo. Sagot nito sabay irap. At saka ikaw, hindi ba dapat nasa audition ka na? Oh shucks! Oo pala! Mamaya na nga yan. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras.
Kahit hindi pa rin mawala sa isip niya ang kakaibang kilos ni Liam, inunan niya ang pangarap niya. Habang nasa pila, hindi mapakali si Cass. Maraming magagandang babae ang kasabay niyang nag-audition. Lahat mukhang sanay na sa ganitong eksena. Hindi tulad niya na ngayon lang sumubok sa larangang matagal niya nang gustong pasukin. Habang naglalakad sa hallway, hindi niya namalayang may paparating na babae. Dahil nakayuko siya habang nagmumuni-muni, nabunggo niya ito ng malakas. Hoy! Ano ka ba? Sigaw ng babae. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Pero agad siyang dinignan nito ng masama. You look new here, huh? Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. You look awfully plain. Hindi ka papasa bilang modelo. Your outfit looks cheap. Gosh! Tumaas ang kilay ni Cass. Excuse me? Oh, bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Hindi ka bagay sa industriyang ito. Mas babagay ka sa pagiging basurera. Mapanglait na saad ng babae. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Nagsimula nang uminit ang ulo ni Cass. Ngayon pa lang, may kaaway na siya. Bago pa magsalita ang babae, may lumapit sa kanilang isang babae na mukhang organizer. Miss, ikaw na ang susunod. Halika na. Huminga ng malalim si Cass. Okay, Cass. Kalma lang. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob ng audition room, agad niyang naramdaman ang tensyon. 3 hurado ang nakaupo sa harapan. Lahat seryoso ang mukha. Name? Cassandra Claire Laurel. I know. It's Cassandra Claire Laurel Javier. Nagkatinginan ang mga hurado. Javier? Are you related to the famous businessman Mr. Javier? Naguluhan si Cass at hindi makasagot dahil hindi rin niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Hindi naman pwedeng si Liam dahil mahirap lang ito. Never mind. Let's start. Show us what you got. Huminga siya ng malalim bago naglakad sa harapan. Ito na ang pagkakataon niya na patunayan ang sarili niya. Sa labas ng audition room, nakaupo si Liam sa bench habang hinihintay si Cass. Walang emosyon sa mukha niya, pero sa loob-loob niya, hindi niya maunawaan kung bakit siya nandito. Teka, bakit ko nga ba siya sinamahan? Hindi naman ako dapat concerned, di ba? Pagkakausap niya sa kanyang sarili. Napasandal si Liam at napabuntong hininga. Bakit ba siya nag-aaksaya ng oras dito? Pero kahit na anong pilit niyang isipin na wala siyang pake kay Cass, hindi niya mapigilan ang ngiti sa labi niya. Ay, mukhang nababaliw na ata ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa loob ng audition room, taas noong tumayo si Cass, kahit paramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ito na ang pagkakataon niyang ipakita kung ano ang kaya niya. Okay, Cassandra. Work for us. Utos ng isa sa mga hurado. Huminga siya ng malalim bago naglakad sa kanilang harapan. Dapat confident. Dapat fierce. You can do this, Cass. Pagpapalakas ng loob niya sa kanyang sarili. Pero habang naglalakad siya, narinig niyang may pabulong na nagtatawanan sa gilid. Pasimple niyang nilingon ang 3 babaeng kapwa niya nag-audition din. Isa na rito ang babaeng nabunggo niya kanina. Mukha siyang cheap. Talagang hindi siya bagay sa runway. Saad ng babaeng nakasagutan niya kanina. Napakuyom si Cass ng kamao pero hindi siya nagpahalata. Focus ka, Cass. Huwag mong hayaan na sirain nila ang momentum mo. Pagdating niya sa dulo ng runway, nag-pose siya ng elegante. Straight posture, smile, at lakas ng presence ang kailangan niya upang matanggap siya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsalita ang isang hurado. Your walk is decent.
pero hindi outstanding. Saad ng pangalawang hurado. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Cass. You have potential, but you need more training. We're putting you on our short list. Keep working hard. Sabi ng pangatlong hurado. Short list. Ibig sabihin, hindi siya bagsak, pero hindi rin siya pasado. Lumabas siya ng audition room na medyo mabigat ang loob. Akala niya magiging madali lang ito, pero hindi pala. Sa hallway, nakita niya si Liam na nakasandal sa dingding, nakapamulsa at halatang inip na inip. Tapos ka na. Tagal mo. Tanong nito nang makita siya. Oo. Mahinang sagot niya. Nagtaas kilay si Liam nang makitang parang isang lantang gulay ang asawa. Hindi na nagtanong pa si Liam at naglakad na palabas ng mall. Alam niyang dismayado si Cass. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang silang dalawa. Naramdaman ni Cass ang kakaibang atmosphere, kaya napatingin siya kay Liam. Nasa shortlist lang ako. Saad ng dalaga, pero hindi sumagot ang binata. Kumunot ang noo ni Cass at mahinang hinampas si Liam sa braso. Hoy! Sabi ko nasa shortlist ako. Wala ka man lang bang sasabihin? Can't you see that I'm down? Wala ka man lang bang gagawin? Perhaps comfort me. Ano ba kasi ang iniisip mo? Iritadong saad ng dalaga. Tumingin ito sa kanya saglit bago binalik ang tingin sa kalsada. Wala. Iniisip ko lang kung bibili pa ba ako ng pagkain sa daan. Napairap si Cass. Buisit, akala ko naman may sense yung iniisip mo. Napangisi si Liam. Ikaw kasi, akala mo, lagi akong may malalim na iniisip. Hindi naman ako katulad mo na mahilig sa drama. Hindi ako mahilig sa drama. Halos magngit-ngit na ang ngipin na saad ni Cass. Tumingin lang si Liam sa kanya ng patagilid. Sure ka? Hindi ko na alam kung paano ko mapapatunayan ng sarili ko na kaya kong maging modelo. Tumigil sa stoplight ang sasakyan at saglit na tumingin sa kanya si Liam. Kung gusto mo talagang maging modelo, magtrabaho ka para dito. Hindi lahat nakukuha ka agad-agad. Ang malaga, hindi ka tumitigil. Nagulat si Cass. Hindi niya inaasahan na makaririnig siya ng matinong advice mula kay Liam. Dahil ba dumaan ka sa gantong sitwasyon? Kaya mo to sinasabi? Pero imbes na sumagot, ngumiti lang si Liam. Sikreto ko yun. Buwisit ka talaga. Tumawa lang ang binata bago muling pinaandar ang sasakyan. Habang sinusubukan ni Cass na ituloy ang pangarap niya, si Lorraine naman ay abala sa sariling plano. Hindi siya makakapayag na maging masaya si Cassandra. Sa loob ng mansyon ng mga Laurel, naglalakad si Lorraine papunta sa study room ni Carlo, ang ama ni Cass. Sa loob ay naroon ang isang matandang lalaki na abogadong kinuha ni Lorraine. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, Mrs. Laurel? Tanong ng abogado. Malawak ang ngiti ni Lorraine habang nakaupo sa harapan ng mesa. Of course! Gusto kong ipaalam sa asawa ko na hindi na dapat makuha ni Cassandra ang mana niya. Naging malikot ang mga mata ng abogado. Halatang hindi komportable sa gustong ipagawa ni Lorraine. Pero, ayon sa will ng unang asawa ni Mr. Laurel, may nakaalaang mana para kay Cassandra. Matalim ang tingin ni Lorraine. At gusto kong burahin mo yan. Napakuyom ang kamao nito habang iniisip kung paano niya tuluyang mapapatalsik si Cass. Dapat hindi na siya bumalik dito. At kung babalik man siya, sisiguraduhin ko na wala na siyang babalikan. Nakangising sambit nito. Lumipas ang ilang buwan at hindi na malayan ni Cass na unti-unti na siyang nahuhulog kay Liam. Madalas silang magtalo at kahit pa naiinis siya sa kanyang asawa, minsan
May mga pagkakataong napapansin niyang iba ang tingin ni Liam sa kanya. Hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang isang tao na gusto niyang protektahan. Sa kabila ng pagiging mapang-asar at pilosopo nito, may mga sandaling ipinapakita ni Liam na may malasakit siya kay Cass. Siya ang unang lalaking hindi tumingin sa kanya bilang isang laurel. Hindi siya trinato na parang spoiled brat. At hindi siya binibigyan ng espesyal na atensyon. Sa halip, tinuruan siya nitong tumayo sa kanyang sariling paa. Ipinakita nito na hindi sa lahat ng oras ay may magtatakip ng kanyang mga pagkakamali. At sa kabila ng lahat ng pang-aasar nito, si Liam din ang unang taong umalalay sa kanya kapag siya ay nadadapa. Literal man o hindi. At doon, nagsimula ang problema. Dahil natatakot siyang mahalin ang isang taong hindi niya lubos na kilala. Isang hapon, abala si Cass sa pagsasalansan ng kanyang mga libro na binigay sa kanya ni Liam sa hanging cabinet na si Liam din mismo ang gumawa. Ilang beses pa niyang pinilit si Liam na gawan siya nito ng sariling maliit na cabinet at bilhan ng mga libro upang hindi siya mabagot sa kanilang bahay. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatawagan ng modeling agency. Bakante pa at hindi pa nalalagyan ang itaas na bahagi ng cabinet, kaya't napilitan siyang tumayo sa isang upuan para maabot ang mga ito. Kailangan mo ng tulong. Tanong ni Liam na kasalukuyang nakaupo sa sofa at tahimik siyang pinapanood. Hindi na, kaya ko na to. Saka kung gusto mong tumulong, di sana kanina pa, di ba? Masungit niyang sagot habang pilit nilalagay ang isang libro. Nagkibit balikat si Liam. Sigurado ka? Baka mamaya niyan, mabalikan ka pa dyan ng... Biglang dumaos-dos ang upuang kinatatayuan ni Cass, dahilan para mawalan siya ng balanse. Napapikit siya, handang tanggapin ang pagbagsak. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig, may malakas na bisig na ang sumalo sa kanya. Napadilat siya at bumungad sa kanya ang mukha ni Liam na sobrang lapit at halos magkadikit ang kanilang ilong. Ang mainit nitong hininga ay dumampi sa kanyang balat at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang huminto ang mundo ni Cass sa sandaling iyon. Nanatili sila sa ganoong posisyon. Si Liam na nakayakap sa kanya at siya namay nakasandal sa dibdib nito. Ilang segundo pa ang lumipas bago nila parehong napagtanto ang kanilang sitwasyon. Napasinghap si Cass at biglang umatras. Pero dahil sa gulat at taranta, sa halip na makaiwas, lalo pa niyang naitulak ang sarili palapit kay Liam. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Nagdikit ang kanilang mga labi. Saglit lang iyon, halos tumagal lang iyon ng 1 o 2 segundo. Pero para kay Cass, parang isang buong siglo ang lumipas. Agad siyang lumayo, habang nanlalaki ang mga mata. Si Liam naman ay tila nagulat din. Pero sa halip na magpanik, tulad niya, isang ngisi ang gumuhit sa labi nito. Hindi mo naman kailangan mahulog ng literal. Para lang mahulog sa akin. Asawa ko. Tukso nito, kasabay ng isang pagtaas ng kilay. Naningkit ang mga mata niya at mabilis siyang tumayo. Hinahabol ang sariling hininga. Bastos! Buwisit ka talagang lalaki ka! Napahalakhak ang binata. Ano? Wala pa ngang 5 segundo. Tumakbo ka na. Aminin mo na kasi asawa ko. Nagustuhan mo yon. Ugok! Asik ni Cass, pero ramdam niya ang matinding pag-init ng kanyang mukha. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kahihiyan o sa ibang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Napailing siya at mabilis na tinapos ang ginagawa. Pilit iniiwasan ang tingin ni Liam. At sa araw na yon, tuluyan nang nagulo ang puso ni Cass. Sa sumunod na araw, habang naghuhugas si Cass ng pinggan, narinig niya yung usapan ng 2 kapitbahay sa labas ng bintana. Uy, nakita mo ba yung asawa ni Cassandra kanina? Oo, grabe. May kasamang ibang babae. Napapitlag si Cass.
Ano? Bulong niya. Dumikit siya sa bintana at nakinig pa. Uy, nakasuot pa ng mamahaling damit. Tapos sumakay sa magarang sasakyan. Aba, mukhang nakabingwit si Liam ngayon. Mayaman pa. Siguro hindi niya kinakaya ang hirap ng buhay nilang mag-asawa. Kaya naghanap ito ng iba. Maganda naman si Cass at mabait. Pero wala namang mapapala si Liam sa ganda at bait kung walang pera. Halos malaglag ang plato sa kamay ni Cass. Para siyang sinampal ng katotohanan. May tinatago si Liam. Hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya. Galit ba ito? Takot o sakit? Nagngingit-ngit ang kanyang ngipin at marahas na iniling ang ulo. Hindi, Cass. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Kahit may pagkasiraulo yung asawa mo, hindi siya ganong klaseng tao. Tiwala lang, hmm? Pagkausap niya sa kanyang sarili. Tumalim ang tingin ni Cass nang patuloy niyang naririnig ang pag-uusap ng dalawang tsismosa nilang kapitbahay. Binitawan niya ang plato at binuksan ang bintana. Maulang galang na po pero kung gusto niyong magtsismisan, pwede bang doon kayo? Yung malayo dito sa payapa naming bahay. Kung makapag-usap kayo, akala niyo wala kayo sa tapat ng bahay ng pinagchichismisan niyong tao? For pet's sake naman! Mahiya naman kayo! Pinagkakalat niyo bang may kabit ang asawa ko? Grabe! Nakakatuwa yun! Kesa ang asawa ko ang pagbintangan niyong may kabit, bakit hindi yung asawa niyo ang tanungin niyo kung saan sila pumupunta this past few days? I saw Philip outside the bar last week, making out with a woman younger than you, Carissa. And also, pati si Philo, nakita ko siya sa kabilang barangay. May bitbit na batang babae. At kasamang babae na mas bata rin sa'yo, Presi. Mukhang ang asawa niyo ang nangangaliwa, hindi si Liam. Mga impakta. Mahabang saad ni Cass, saka padabog na sinarado ang bintana. Ay, mga buwisit! Iritadong anya. Nang dahil sa narinig niyang pinagchichismisan ni Presi at Carissa, hindi na natahimik ang utak ni Cass ng isang linggo. Palaging sumasagi sa kanyang isip ang kanyang mga narinig. What if may kabit nga talaga siya? Nakahigang bulong niya. Sino may kabit? Halos magulantang si Cass nang marinig ang boses ni Liam. Kaagad siyang bumangon at naabutan si Liam na nagsusuot ng tuksido. Ha? Akala ko ba umalis ka na? Bumalik lang ako para magpalit. Kasi may asikasuhin akong importante. Ganun ba ka-importante yan? Kaya ka nakatuksido? Nagkibit-balikat si Liam sabay sabing, Parang ganun na nga. Ugok. Sabihin mo lang, baka may kikitain ka. Bulong nito. Nilingon siya ni Liam. Ano yun? Wala. Tumaas ang kilay ni Liam at muling nagtanong. Ano pala yung sinasabi mong may kabit? Sino ba? Nag-iwas ng tingin si Cass. Si yung asawa ni na Krisa at Presi, kako may kabit. Oo. Narinig ko na yung balitang yan kay Rene. Chismoso. Kaya sa naman sa'yo, ikaw mismo ang nagpakalat. Ngumuso na lamang ang dalaga at hindi na muli pang nagsalita hanggang sa makaalis si Liam. Gusto niyang sundan ang asawa para matigil na ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Pero nagdadalawang isip siya. Ilang saglit pa siyang nakipagtalo sa kanyang sarili bago huminga ng malalim at binalot ng jacket ang katawan saka lumabas ng bahay. Naglakad siya sa masikip na eskinita. Pilit na hinahanap si Liam. Kung totoo ang chismis, gusto niyang makita ito mismo sa kanyang mga mata. At hindi siya nabigo. Nakita niya itong sumakay sa isang mamahaling kotse at may kasamang isang babae. Napasinghap siya at pinigilan ang emosyong gustong kumawala sa kanyang sistema. Pumara siya ng taxi at pinasunod ang kotseng sinakyan ni Liam. Tumigil sila sa isang mamahaling restaurant at nakita niyang nakaupo si Liam na nakatuksido, nakasalamin
at mukhang hindi ang dating gustgusing lalaki na kasama niya sa bahay. Kaharap nito ang babaeng sumundo sa kanya at may 3 pa siyang kasamang mga lalaki. Eh, t- Totoo pala. Parang nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa kabilang banda, gusto nang umuwi ni Liam kahit nakakaupo pa lamang niya. Gusto lang niyang manatili sa kanilang bahay kasama si Cass at asarin ng asarin. Hey bro, natutulala ka na. Saad ni Vincent. Shut up. Masungit na saad ni Liam. Kumusta pala ang dear Liam? Kaya mo pa bang magpanggap na mahirap? O baka naman gusto mo nang sumuko? Tanong ni Thanos. That's right bro. Sumuko ka na lang at babayaran ka namin ng tig 5 milyon para matapos na ang paghihirap mo. Natatawang saad ni Vincent. Ay, mga mukhang pera. Komento ni Liam. By the way, kuya, balita ko po may kasama kang babae ngayon. Is she your girlfriend? Tanong ni Leia, ang kanyang nakababatang kapatid. No, she is my wife. Halos mabuga ni Chris ang kanyang iniinom nang dahil sa kanyang narinig. What? How did that happen? Gulat na tanong ni Chris. Bumuntong hininga si Liam at napilitang magkwento kung paano nangyari ang lahat. Tahimik namang inoobserbahan ni Cass ang asawa mula sa labas ng restaurant nang biglang tumayo si Liam at naglakad papunta sa exit, kaya't mabilis siyang nagtago sa isang poste. Huminga siya ng malalim bago sumunod dito. Gusto niyang marinig mula sa kanya ang katotohanan. Liam, pagtawag niya sa atensyon ng binata hanggang sa nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nagulat si Liam pero agad din niyang tinago ang reaksyon. Cass, anong ginagawa mo rito? Napalunok si Cass. Dapat, ako ang magtanong niyan, Liam. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na isa lang ito sa mga racket mo. Kasi hindi mo ako mauuto. Hindi ako tanga. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba? Ang dami kong naririnig na may kabit ka daw. Hindi ako pinapatahimik ng mga naririnig ko, Liam. Kaya sinundan kita. Wala naman akong pake kung may kabit ka. Pero, bakit kailangan mong magpanggap, Liam? Mayaman ka, di ba? Ba't di mo sinabi? Siguro iniisip mo na baka pera lang ang habol ko sa'yo, no? Pagkat na natawa ang dalaga. Nanatiling tahimik si Liam dahilan para mas lalong mag-alab ang galit ni Cass. Liam, sagutin mo ako! Nagbuntong hininga ang lalaki bago tipid na ngumiti. Mukhang nahuli mo na ako. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Cass. Huminga ng malalim si Liam bago diretsong tumingin sa kanya. Fine. Aaminin ko na. Hindi ako pulubi, Cass. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Liam at kalmadong nagsalita. I am a billionaire. A businessman. Parang sinampal ng realidad si Cass. Isa ako negosyante, Cass. Mayaman ako. Ang totoo niyan, nagpapanggap lang akong pulubi. Bakit? Nag-iwas ng tingin si Liam bago sumagot. Dahil sa isang dare. What? It was a challenge from my friend. Sinabihan nila ako na subukan kong mamuhay bilang isang mahirap na tao sa loob ng 1 taon. Akala ko, magiging madali lang. Paano yung usapan niyo ni Lorraine? Bakit ka pumayag kung mayaman ka naman pala? Tumikhim ang binata. Trip ko lang yun. I was bored at that time. Kaya ako pumayag. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Cass. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Napalunok ang dalaga. So ako? Ano ako sa laro mo, Liam? Hindi niya namalayang nanginginig na siya.
Hindi mo ba alam na nang dahil sa ginawa mo, sinira mo ang buhay ko? Nawala sa akin ang lahat, Liam. Actually, wala naman talaga akong pakialam sa pera o mga pamana. I just want to be with my mom. Gusto ko lang siyang makasama. Kahit yun lang. In our family, we have a rule. Once na maikasal ka na, matatanggalan ka na ng karapatan na tumira sa bahay niyo. Because you need to learn how to be independent. Pero ayoko pa. Not now. I still want to be with my mother. Kahit wala na siya, I feel like naroon pa rin ang presensya niya sa bahay namin. Kaya ayoko pang umalis doon. Kasi hindi pa ako handa. But the moment you agreed to be married with me, nangyari na ang kinatatakutan ko, Liam. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Cass. Kas, Sinubukang magsalita ni Liam nang bigla siyang sinampal ni Cass. Napakawalang hiya mo! Pinakasalan mo ko nang wala lang. Habang ako, pilit kong iniintindi kung paano ako mabubuhay ng kasama ka. Ang iniisip ko lang noon ay kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Tapos malalaman ko lang na laro lahat sa'yo to. Hindi na napigilan ni Cass ang galit hanggang sa tuluyan na nga siyang napaiyak. Sinubukan siyang lapitan ni Liam pero kaagad siyang umatras. Don't dare to touch me, Liam! Napayuko ang lalaki. hindi ko naman ginustong masaktan ka, Kas. That time, I was dumb and didn't care about anything at all. Lame reasons, Liam. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo ngayon? You already fooled me once. Pero alam mo yung mas masakit? Minahal na kita, Liam. At ang tanga lang dahil ang sakit nun. Nagulat ang binata dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na may ibang mundo si Liam na hindi niya alam. O ang realization niya na siya lang pala ang tanga na iniibig ang lalaki na pinaglaruan lang siya. Kas, please, let me explain. Sinubukang hawakan ni Liam si Cass pero umatras ang dalaga. Explain? Anong i-explain mo? Na trip-trip lang to? Na ako lang ang naging pawn sa laro niyong mayayaman na magkakaibigan? Hindi sa ganun. Then ano, Liam? Ano? Nanahimik si Liam at sa katahimikan niyang iyon, parang gumuho ang mundo ni Cass. Tama ako, di ba? Tumawa ng mapait ang dalaga habang pinipigilan ang luhang patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ginamit mo lang ako. Napagtripan mo lang ako. Yun lang eh. Kas, hindi kita ginamit. Kaagad na pinutol ni Cass ang dapat na sasabihin ni Liam. Then bakit mo tinanggap ang alok ni Loren? Napayoko si Liam. Dahil akala ko, laro lang to. Pero mali ako, Kas. Mahal kita. Mahal? Tumawa si Cass ng mapait. Sa lahat ng kasinungalingan ng sinabi mo, ito ang pinaka-nakakatawa. Hindi na kinaya ni Cass. Sa sobrang sakit, tinalikuran niya si Liam. Siguro, paniniwalaan ko pa yung sinasabi mong mahal mo ko kung di ka lang nagpanggap. Huling sinabi ng dalaga bago naglakad papalayo. Dire-diretso siyang naglakad. Hindi alam kung saan pupunta. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya babalik sa bahay na yon at hindi siya babalik kay Liam. Pero hindi rin siya pwedeng bumalik sa mansyon. Si Lorin ang naghahari doon at siguradong pagtatawanan siya nito kapag bumalik siyang talunan. Paniguradong hindi rin naman siya papaniwalaan ng kanyang ama dahil mas pabor ito kay Lorin kaysa sa kanyang sariling anak. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng manatiling biktima. Biglang kumislap ang ideya sa utak niya. Kung may isang bagay na natutunan niya sa lahat ng nangyari, iyon ay ang huwag magpapaapi. Nagpahid siya ng luha at huminga ng malalim. Hindi siya si Cassandra Laurel na mahina.
Mabuti na lamang at dala ng dalaga ang kanyang wallet at cellphone bago siya umalis sa kanilang bahay. Kaagad niyang tinawagan ang kanyang tita Charis, ang kapatid ng kanyang ina, upang humingi ng tulong. Mabuti na lamang at pumayag ang kanyang tita na makikitira siya sa bahay nito. Hindi na rin sinubukang magtanong ni Charis kung ano ang nangyari, na mas kinagaan naman ng loob ni Cass dahil wala siyang mood na magkwento. Hindi problema ni Cass ang pera dahil matagal na siyang may savings sa kanyang bank account. Hindi lamang niya ito ginagalaw dahil para lang ito sa emergency kung sakaling kakailanganin nila. Kinabukasan, tumawag ang modeling agency sa kanya, kaya kaagad siyang nagpunta doon na puno ng confidence at determinasyon. I am ready for another audition. Nagulat ang mga hurado sa kanyang determinasyon. Mukhang nag-iba na yung aura mo ngayon. Dahil handa na akong ipakita kung sino talaga ako. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagpatinag. Sa bawat hakbang niya sa runway, hindi na siya yung dating Cassandra. Hindi na siya yung babae na pinakasal sa isang pulubi at naging biktima ng isang laro. Ngayon, isa na siyang babae na babangon mula sa panloloko at sisiguraduhin niyang si Liam at si Doreen ang unang-unang magsisisi sa ginawa nila. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula nang makilala si Cass sa mundo ng modeling. Salamat sa kanyang determinasyon, nakakuha siya ng unang proyekto, isang fashion shoot para sa isang local brand. Habang nasa studio siya, abala sa photoshoot, may napansin siyang anino na nakatayo sa may pintuan. Pagtingin niya, isang pamilyar na figura ang nakamasid sa kanya, si Liam. Anong ginagawa ng mokong na yun dito? Nakatayo ito roon, suot ang kanyang mamahaling suit, pero walang bahid ng yabang sa mukha niya ngayon. Sa halip, parang may lungkot sa kanyang mga mata. Agad na nag-init ang dugo ni Cass. Wala siyang balak makipag-usap dito. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa photoshoot. Pero ramdam niya ang tingin ni Liam sa kanya. Pagkatapos ng shoot, hindi na niya napigilan pang sarili at nilapitan ito. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Gusto kitang makausap. Umirap si Cass. Wala tayong dapat pag-usapan. Cass, please. Kausapin mo ako. Asawa mo ako. Tigilan mo ako, Liam. At huwag mo na rin akong tawaging asawa ko. Dahil magpa-file din ako ng annulment papers. Ayoko manatiling kasal sa isang taong mapagpanggap. Mariing saad ni Cass. Napabuntong hininga si Liam. Alam kong galit ka pa rin. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa Cass. Wala sa plano ko yun. Bakit? Kasi ang plano mo lang ay gawing laro ang buhay ko? Hindi. Cass, nung una oo. Laro lang talaga to sa akin. Pero nung nakasama kita, nagbago lahat. Pwede ba tama na, Liam? Wala ka nang magagawa para baguhin ang nangyari. Humakbang siya palayo, pero hinawakan siya ni Liam sa braso. Hindi ko hayaan na mawala ka ng ganun-ganun lang. Pwes, hindi ko rin hahayaan ang sarili ko na muling magpautos sa'yo. Mariing sagot ng dalaga. Ilang araw mula nang layuan ni Cass si Liam, pero kahit na anong gawin niya, hindi niya may alis ang lalaki sa isipan niya. Gabi-gabi, pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi na siya apektado, na wala na siyang pakialam, na naging isa siyang tanga dahil naniwala siya sa isang kasinungalingan. Pero sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang alaala ng mga panahong magkasama pa sila. Ang kakulitan ni Liam, ang paraan ng pang-aasar niya, at ang simpleng hapunan nila na kahit noodles lang ay nagkaroon ng ibang halaga sa kanya. Buwisit naman. Bakit ba kasi napakamalas ko? Bulong niya habang nakatingin sa kawalan. Bumuntong hininga siya at nagsimulang maglakad pauwi.
nang bigla siyang hinila ng isang kamay mula sa isang madilim na eskinita. Ano ba? Nang lumingon siya, nakita niya ang pamilyar na mukha ng lalaki na pinakaayaw niyang makita. Gus, we need to talk. Mabilis na inalis ni Cass ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Liam. Ano na naman ba, Liam? Ang kulit mo talaga no? Gus, please. Just talk to me. Paano kung ayoko? Huminga ng malalim si Liam, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi mo kasi naiintindihan. Pinutol ni Cass ang sasabihin niya. Anong hindi ko naiintindihan ha, Liam? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kung bakit niloko mo lang ako. Kung bakit trip mo lang akong pakasalan dahil naisipan mong pumatol sa sinabi ni Lorraine. Gaya ng dati, hindi alam ni Liam kung paano sagutin ang dalaga dahil alam ng binata na kasalanan niya ang lahat. Muli na naman siyang hindi makasagot sa tanong ng asawa. You know what? I don't care anymore. Pwede mo nang ituloy ang buhay mo at ako naman, itutuloy ko ang buhay ko. Malamig na saad ni Cass. Tumingin si Liam sa kanya at doon niya nakita ang sakit sa mga mata nito. Hindi mo na ba talaga ako kayang patawarin? Pwede kitang patawarin, Liam. Tumibok ang puso ni Liam at nakaramdam ng kaunting pag-asa. Pero kaagad itong nadurog sa sunod na sinabi ni Cass. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik ako sa'yo. Matapos ang huling pag-uusap nila ni Liam, pilit na binalik ni Cass ang focus niya sa kanyang career. Sa loob ng ilang linggo, mas lalong sumikat ang pangalan niya sa mundo ng modeling. Magkakasunod ang kanyang mga proyekto, fashion shoots, commercials, at magazine covers. Unti-unti niya nang naaabot ang pangarap niya. Pero kasabay ng kanyang pag-angat, hindi niya alam na may nagmamasid sa kanya. Naghihintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin siya. Isang umaga, nagising si Cass sa ingay ng cellphone niya. Pagkatingin niya, puno ng notifications ang social media niya. Mga comments, shares, at messages. Nang buksan niya ito, halos malaglag ang puso niya. Isang article ang nag-viral tungkol sa kanya. Cassandra Laurel, gold digger. Pinakasalan ng CEO na si Liam Javier para sa pera. Kasama sa article ang mga lumang litrato nila ni Liam. Mga kuha noong nakatira pa sila sa isang maliit na apartment. Pero ang mas nagpagalit sa kanya ay ang screenshots ng bank transactions na tira nagpapakita na binayaran siya ni Liam kapalit ng kasal nila. What the heck is this? Bulalas niya. Nagngingit-ngit ang ngipin niya habang binabasa ang mga comments. Nanginginig ang mga kamay ni Cass sa sobrang galit habang binabasa ang mga comments sa article. Sino ang may pakana nito? Isa lang ang taong pwedeng sumira sa kanya, at iyon ay ang inggiterang si Lorraine. Nang magsimulang kumalat ang article, isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Liam. Hanggang sa may kumatok sa pinto ng condo unit niya. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Liam na may hawak na isang folder. Gus, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero kailangan mong makita ito. Agad na saad ni Liam, bago pa man siya singhalan ni Cass. Huminga ng malalim ang dalaga, saka pinapasok si Liam. Kinuha niya ang folder at binuksan ito at doon niya nakita ang ebidensya laban kay Lorraine. Mga emails, bank transactions at conversations na nagpapakitang si Lorraine ang nagpapakalat ng article tungkol sa kanya. Napakuyom ng kamao si Cass. I knew it. Gus, hindi ako papayag na sirain ka niya. So, I will help you. Whether you like it or not. Ginagawa ko to kasi gusto kitang tulungan. Hindi para magpalakas sa'yo. Seryosong saad ni Liam. Tinitigan ni Cass ang mga ebidensyang hawak niya.
Halos kumulo ang dugo ng dalaga dahil sa galit. Sa lahat ng ginawa ng madrasta niya, ito na ang pinakamalupit. Tinaas ni Cass ang tingin kay Liam. So, anong plano mo? With that, Liam smiled a bit. Hindi mapigilan ng binata na matuwa dahil napapayag niya si Cass na tulungan siya nito. Depende sa'yo. Pwede nating ipa-freeze ang mga accounts niya. Kasuhan siya ng cyber libel. At pabagsakin ang reputation niya sa business world. Or, pwede mong harapin siya ng harapan. Napaisip si Cass sa sinabi ng binata. Matagal niya nang gustong mawala si Lorraine sa buhay niya. Pero gusto rin niyang ipakita rito na hindi na siya ang dating Cassandra Laurel na kaya niyang tapak-tapakan. Gusto ko na makipagkita sa kanya. Sagot ni Cass. Kinabukasan, nakipagkita si Cass kay Lorraine sa isang mamahaling restaurant. Hindi nagdalawang isip ang madrasta niya na harapin siya. Dahil sigurado ito na nasa kanya ang advantage. Oh, Cassandra! Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Kumusta na ang buhay bilang gold digger? Nakangiting sambit ni Lorraine. Oh, I'm doing great. Alam mo kung bakit? Nagtaas kilay si Lorraine. Enlighten me, please. Binigyan siya ng malamig na tingin ni Cass nang nilapag niya sa mesa ang folder na dala niya. Dahil may hawak akong ebidensya na ikaw ang nagpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Unti-unting napawi ang ngiti ng madrasta. Excuse me? You heard me. Kaya kong sirain ang lahat ng pinaghirapan mong itayo. Oh, I mean, lahat ng pinaghirapan mong kunin na hindi naman talaga dapat sa'yo, Lorraine. Pwede kong ilabas ang ebidensyang ito sa media. Idemanda ka at ipa-freeze ang mga assets mo. You will lose everything. Naningkit ang mata ng madrasta niya. Oh, really? Tumapang ka na. Pero sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Kaya kong bilugin ang ulo ng tao, Cass. It's just an easy job. Ngumiti si Cass at nagsalita gamit ang malamig na boses. Subukan mo akong hamunin, Lorraine, at tignan natin kung sino ang unang babagsak. Dahil sa tensyon sa kanilang pagitan, hindi nila napansin ang pagdating ng isang lalaki. Actually, kaya niyang gawin yon. Dahil ako na ang bahala sa mga legal matters. Sabi ni Liam habang naupo sa tabi ni Cass. Nanlaki ang mata ng madrasta niya. Liam? Bakit ka nandito? Napangiti si Liam. Dahil gusto kong masiguro na matatapos na ang kalokohan mo. No one can stop me. Kahit sino pa sa inyong dalawa. Too late. Nailabas ko na ang lahat ng baho mo, Lorraine. Talo ka na, Lorraine. Mas marami akong alas kumpara sa'yo. Saad ni Cass at pinakita sa madrasta ang bagong upload na article na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Lorraine. Akmang tatakas ito nang bigla siyang dakpin ng 2 pulis na inutusang mag-standby ni Liam. No, you can't do this to me! Pagwawala nito. Sumuko ka na lang, Lorraine. Talo ka na. No, hindi ako papayag! Ginamit ni Lorraine ang kanyang buong puwersa kaya nakawala siya sa pagkakahawak ng 2 pulis. Kaya kaagad niyang sinugod si Cass. Pero bago pa man dumampi ang kamay niya sa dalaga, kaagad siyang tumilapon nang itulak siya ng isang tao na hindi niya inaasahang makikita. And who told you that you can hurt my daughter, Lorraine? Saad ni Carlo na may seryosong boses. Kung alam ko lang na matagal mo na palang pinapahirapan ng aking anak, matagal na kitang pinalayas sa pamamahay ko. Nanlaki ang mata ni Lorraine at napaiyak habang pilit na nagmamakaawa kay Carlo. Papa, bulong ni Cass.
Hinila ni Carlo ang anak at mahigpit na niyakap. Dahilan kaya tuluyang napahagulgol ang dalaga. I'm sorry, anak. Marami akong kasalanan at pagkukulang sa iyo. Babawi ako. Babawi si Papa. Nang tuluyan ng maikulong si Lorene, naglabas ng public statement si Liam kinabukasan na pinabulaanan ang fake news tungkol kay Cass. Sa loob ng ilang araw, bumagsak ang kredibilidad ni Lorene at tuluyan ng nasira ang reputasyon nito. Matapos ang lahat, bumalik sa normal na buhay si Cass. Mas lumakas ang karir niya bilang modelo at mas lalo siyang nakilala sa industriya sa labas ng bansa. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang tanong pa rin na bumabagabag sa kanya. Si Liam, hindi na ito nagparamdam matapos nilang pabagsakin si Lorene. Parang binigyan siya nito ng espasyo. Hanggang sa isang araw, isang text ang natanggap niya. Pwede ba kitang makausap? Matagal niyang tinitigan ang cellphone niya, pero sa huli, pumayag siya. Sa isang coffee shop sila nagplanong magkita. Tahimik lamang silang dalawa sa simula, hanggang sa si Liam ang unang nagsalita. Cass, I won't beat around the bush. Gusto ko lang malaman. Do I still have a chance? Nagulat si Cass sa biglaang tanong ni Liam, pero pinilit niyang kumalma. Anong ibig mong sabihin? Alam ko marami akong pagkakamali. Hindi ko dapat ginawang laro ang lahat. Hindi dapat kita sinaktan. Pero ang totoo, mahal kita, Cass. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Hanggang sa mapatawad mo ako. Nanatili siyang tahimik. May galit pa rin siyang nararamdaman. Pero may isa pang emosyon na hindi niya kayang itanggi. At iyon ay ang pagmamahal niya kay Liam. Liam. Napatingin si Cass kay Liam, ang lalaking minsang niloko siya. Pero siya ring lalaki na hindi niya maitatanggi na minahal niya. Liam, gusto kong maniwala sa'yo. Pero paano ako makakasiguro na hindi mo na ako sasaktan ulit? Kita sa mata ng lalaki ang lungkot at pagsisisi. Cass, wala akong ibang gustong patunayan, kundi yun. Hindi kita haayaan na maging parte na lang ng nakaraan ko. Paano kung hindi pa ako handa? Hihintayin kita kahit gaano katagal. At gaya nga ng sinabi ng binata, hinantay siya nito. Lumipas ang ilang buwan at kahit hindi sila bumalik agad sa dati, hindi na nawala si Liam sa buhay ni Cass. Naging supportive ito sa modeling career niya. Hindi ito nang himasok, pero palagi itong naroon sa backstage sa bawat malaking event niya. At unti-unting bumabalik ang tiwala ni Cass sa kanya. Isang gabi, pagkatapos ng isang international fashion show, nakita niyang naghihintay si Liam sa labas ng venue. Lumapit ito sa kanya. Hawak ang isang bulaklak. Congratulations, asawa ko. Ikaw talaga. Kailan mo ba ako titigilan sa kakatawag sa akin ng asawa ko, ha? Tumaas ang kilay ni Liam. Bakit? Ayaw mo ba? Sa kakasal naman tayo, di ba? Hindi tayo pumirma ng annulment papers. Gusto ko, syempre. Sino ba namang hindi kikiligin doon? Cass, hindi naman sa minamadali kita pero handa ka na ba ulit na tanggapin ako? Tanong ni Liam na puno ng pag-asa ang tinig. Tinitigan siya ni Cass. Sa tingin mo ba, makikipaglandian ako sa'yo ng ganito? Kung di pa ako handa? Natatawang saad ng dalaga na kinangiti naman ng binata. Dahan-dahang lumapit si Liam at hinalikan siya sa noo. Isang tanda ng pangako na hindi na siya kailanman sasaktan. At sa gabing iyon, natapos ang isang laro at nagsimula ang isang tunay na pagmamahalan.
Mahal kita, Kas. Mahal na mahal kita. Bulong ni Liam. Mahal din kita, Liam. 5 taon ang lumipas matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Hindi lang naging matagumpay si Cass sa kanyang modeling career. Isa na siya ngayon sa pinakamalaking pangalan sa industriya. Si Liam naman, kahit kailan, hindi na siya iniwan. Lagi itong nasa likod ng bawat tagumpay niya. Tahimik pero matibay na sumusuporta. At ngayong gabi, naghanda siya ng isang sorpresa para sa babaeng mahal niya. Sa isang eksklusibong event sa Paris, naglakad si Cass sa isang grand ballroom. Hindi niya alam kung bakit siya dinala doon ni Liam. Liam, ano to? Akala ko may business meeting ka. Nagtatakang tanong ni Cass. Ngumiti lang ito habang hawak ang kamay niya. Just trust me. Nang makarating sila sa gitna ng ballroom, biglang nagdilim ang mga ilaw. Napatingin si Cass sa paligid na naguguluhan sa pangyayari. Tumaas ang kilay niya nang tumugtog ang paborito niyang kanta. At sa harapan niya, dahan-dahang lumuhod si Liam habang hawak ang isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Cass. Liam? Dahan-dahang binuksan ni Liam ang kahon at bumungad ang isang eleganteng diamond ring. Simple pero perpekto. Cassandra Claire Laurel. Malambing na sabi ni Liam at puno ng emosyon ang boses. Hindi ako perpektong lalaki. Alam mo yon. Pero isang bagay lang ang sigurado. At yun ay hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Napaiyak si Cass. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman sa oras na yon. Ipinangako ko noon na hihintayin kita. At alam kong worth it ang bawat segundo. Tumingin si Liam sa kanya at makikita ang puno ng pag-ibig sa mga mata nito. Ngayong handa ka na. Handa na rin akong gawin kang asawa ko. Cassandra Claire Laurel Javier. Will you marry me once again? But this time, wala nang halong laro at mas enggrande na ang magiging kasal natin ngayon kumpara noon. Natulala si Cass habang patuloy na dumadaloy ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito, na ang lalaking minsang pinilit niyang pakasalan, ngayon ay siya na mismo ang pinapangarap niyang makasama habang buhay. Pinunasan ng dalaga ang luha na hindi niya mapigilan sa pagtulo. Saka tumingin kay Liam at buong puso siyang ngumiti. Tumango siya sabay sabing, "Yes, Liam. 100 times. Yes." Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid habang sinusuot ni Liam ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng kumikislap na chandelier, hinalikan siya nito sa labi. Isang tanda ng bagong kabanata sa